nalunod siya dun sa swimming, nakainom ng maraming tubig. Yun ang isa pang nag-trigger na, nagkaganyan na siya. Yun ang simula. Kaya hindi ko pinapakita na umiyak ako kasi iiyak din siya. Kaya nga nakita ko parang payat na si Blessy eh. Eh di kapag katulog ka, tinitingnan ka daw niya, umiyak yung mama mo kasi hindi niya kayang makita na ganyan ka na ngayon. Tignan niyo yung tsura, iso mo dito ah. Papakita natin si Blessy. Oh, parang artista. Oh. Kasi habang hindi siya na-opera noon, dumadami, baka mamatay siya, sabi ng doktor. Eh, medyo late na nga kami nung pumunta ng Baguio kasi nag-stay pa kami ng matagal dito sa bahay. Siya si Blessy, ang magandang dalagita na nakatira dito sa bayan ng San Mariano, Isabela. Ang batang dating laman ng entablado ng kanilang paaralan dahil nga daw sa galing nito sa kanyang pag-aaral. Oh, wala namang ibang tatanggap nito kung hindi siya eh. Kaya nga, ayan oh. Oh, ito mga nakuhang achievements ni Blessy nung time na nag-aaral pa siya. So makita natin na ano talaga siya. Tutok talaga sa pag-aaral. Kumusta po ang lahat? At ngayong araw andito ang team sa Norte, sa Isabela, at meron tayong pupuntahan ngayon. Hindi ko lang sigurado kung saan yung lugar. Pero bago tayo makapunta doon ay may mga kinakailangan tayong daanan na medyo struggle. Pero alam ko kung kaya naman natin tong malusutan. Mag-aalas 2 ng hapon na magsimulang magbiyahe ang aming team. Medyo struggle ang aming daraanan ngayon. Dahil nga ito ay hindi naman talaga totally kalsada. Dahil ito ay parang ginawan lang ng paraan para lang din magkaroon ng transportasyon ang mga dumaraan patungo sa mga kabahayan dito. Alright, so nakalabas naman na kami dun sa sa medyo pinaka-struggle dun sa kalsada. Medyo sikip. Okay lang naman, ang mahirap lang dito kapag umulan, talagang hindi ko alam kung kaya ng sasakyan natin. Pero ngayon na mainit naman, okay naman siya. Sikip lang talaga, tsaka konting pagkakamali mo lang medyo may kataasan din kasi yung gilid. So yun lang yung pwedeng malaglag yung gulong mo dun kapag magkamali ng konti. At makalipas ang ilang minutong naging biyahe namin mula sa aming tahanan, ay narating na namin ang lugar nila Blessy. At pagdating nga namin dito, ay ito ang nadatna namin. Sila ay nasa labas ng tahanan dahil medyo may kainitan ngayong araw. Matapos yung naging biyahe namin kanina nang umabot ng ilang minuto lang din naman, and nandito na kami. Ayun, nakita nyo lang yung dinaanan namin kanina na medyo struggle, pero awan ni God wala naman pong masama na nangyari sa naging biyahe namin. Nandito kami ngayon. So makikita nyo po yun, nasa harap natin si Nanay, ano po ninyo? Cecil. Si Nanay Cecil at si Blessy Grace. si Blessy. Napakagandang bata ni Blessy at masayahin. So, Nanay Blessy, Nanay, si Blessy siya, no? Kayo ay nanay, ano? Oo, Nanay Cecil. Cecil at Blessy. Oo. Si Blessy po ilang taon na siya? 17, mag-i-18 na sa December 7. Ay, di parang dapat ano na siya ngayon, kung pumapasok po siya. Grade 12 na O sana. grade 12 na sana. Malapit na sana mag-kolehiyo po, no? Kaya nga po eh. Ano po, Nanay, matanong ko lang po kung di niyo po mamasamayin. Ano po yung nangyari kay Blessy? Ganito kasi yun, nung bago siya nagkasakit, nasa Baguio ako, nagtatrabaho kami ng asawa ko, factory ako doon. Ay, magkasama po kayo doon? Oo, dati kasama namin sila sa Baguio, pero nung nagkabahay na kami dito na nila gusto mag-aral. Okay. Kasi sila lang ng kuya niya sa bahay, dalawa lang sila dito. Okay. Tapos yung isa, yung maliit, yung kapatid ko ang nag-aalaga, kasama Abalit, din ang nila. anak niyo po, Nanay, ay 3. Oo, Siya ang panganay? pangalawa. Ay, pangalawa, may mas panganay lalaki. Yung panganay ko, nandun sa barkada niya ngayon. Okay, lalaki po yun. Siya yung kuya niya, no? So, ano pong pinagmulan ng nangyari sa kanya? Siguro stress din, kasi yung sa pag-aaral, seryoso siya. Okay. Sabi ng mga kasama niya, laging tutok sa pag-aaral, ganun. Tapos Masyado yun. niyang sineryoso yung pag-aaral. Oo, siguro. minsan dinidibdib na yung nangyayari din sa school.
Ganun. Marami siguro. Kasi hindi ko rin naman siya nababantayan. Yung tita lang nila ang kasama nila dito pag ganun. Pag wala ako, nandun lang ako sa Baguio. Minsan lang ako umuwi. Opo. May nabalitaan nga po ako na Cecil na siya po pala ay matalino sa pag-aaral. Oo. Yun nga nangihinayang ako kasi laging nagkakabit ka ng medalya pag March. Ganun. Ganun. Oo. Ano po yung, nung nag-aaral si Blessy, ano yung madalas na nagiging achievement sa pag-aaral, like honor, Oo. honor student siya. Ano po yung madalas na na-achieve niya? Marami naman, pero hindi kasi ako nakatutok sa kanya. Basta may medal siya pagdating ng kwan nila. May medal naman siya. Nandiyan sa loob, tinatago lang namin. Basta Tinatago niya. nangunguna daw siya, sabi nila. Ganun? Oo, kasi nabanggit With na. honor lagi siya eh. Naniniwala po kami na kasi yung nagsabi sa amin, asawa ng advisor niya dati. Advisor niya mismo. Oo. Kaya Siguro naniniwala kaming magaling talaga si Blessy nung mga panahon na ganun. nag-aaral Oo, pa siya. tama ka. Nakapanghinayang lang kasi nag-stop na po siya sa pag-school. Kaya nga gustuhin man namin magtuloy, parang hindi pa naman yata napapanahon na makakapasok sa school. Oo nga po. Pero Nay, ano po yung naging finding sa kanya ng ano? TB, meningitis. Ganun. Pumunta yung tubig sa utak niya. Pero kumusta po ang kalagayan niya ngayon? Ano Naging pong okay na update? siya ngayon kasi malaki naman yung pagbabago. Kasi noon talagang kwan siya, yung parang lantang gulay sa hospital noon na walang pagbabago. Pero ngayon okay na siya. Siguro po noon, nabanggit nyo kanina, hindi kagaya ngayon na nakakangiti siya. Oo. Dati kasi hindi. Tapos na last year hindi pa siya masyadong makaalala sa iba. Pero ngayon parang bumalik na. Okay. Pag Naalala nakalimot niya. siya, ganun? Oo, parang ganun. May iba siyang nakalimutan. Ganun kasi parang siguro yung epekto rin ng mga gamot. Si Blessy, nakita namin magandang bata. Sumasali ba siya sa mga ng activities ng school, like yung mga pageant? Sumasali siya? Oo. Okay. Kasi yung magandang bata. Oo. Pero ngayon, di pa siya nakakapagsalita po. Nakakapagsalita pero wala siyang sounds. Pag tinatanong namin, sumasagot, wala kang marinig. Ano na lang, iniintindi ko na lang kung ano yung parang kwan sa buka niya, sa bibig niya. Buka ng Oo. bibig, doon mo na lang po Oo, binabase. kaya minsan, punta ako sa messenger, i-chat mo, sabi ko, yun, doon ko makikita. Kasi pag ballpen at lapis, hindi pa niya masyadong mahawakan. Oo, pero sa chat, alam niya. Blessy, namimiss mo na mag-aral? Miss mo na? Di ba? Parang gusto niya sabi, opo. Oo, sinasabi niya, pero wala siyang makitang voice. Maya mo, Blessy, pag gumaling ka, pabalik ka sa pag-aaral, Kasi sayang naman. Ano po nababanggit niya sa'yo noon? Anong dreams niya pag laki? Anong pangarap niya? Na maging trabaho? Sa psychology? Gusto mo maging psychology? Nasaan na si Ron? May kasama tayo diyang psychology. Gusto niya maging ganun. Matalino nga talaga to si Blessy. Gusto daw niya maging psychology, Ron. Psychology. Pero Ay, anak mo yan kayo? Opo. Pero ngayon po, nanay, nasan po ang papa niya? Nagtatrabaho siya sa Baguio. Sa Baguio? Oo. Ano po naging trabaho niya doon? Security. Sa factory ng... Pares kayo? Factory ako sa mga gloves. Factory naman siya sa mga chips ng airline. Pero ikaw, security din? Hindi. Akala ko Factory worker. siya lang. Siya lang ngayon ang security. Okay. Pero since umuwi po kayo dito para mag-alaga syempre kay Blessy, di siya lang po yung kumakain sa ngayon. Kumusta naman po yung pang-araw-araw niyo? Kulang na kulang yung budget namin kasi nagbo-boarding din siya. Pinagkakasya lang namin yung budget namin sa isang linggo, sa 15 days pala na sahod niya, pinapadala niya sa amin. Minsan short, minsan sakto lang. Makakautang pa sa store para lang pang-ulam nila. Magkano ang madalas na yan ipapadala sa inyo ni tatay? Pag bukas magpapadala siya, pinapadala niya sa akin 6K, 7K, ganun. Yun ay pagkakasya niyo sa loob ng 15 days. kaya niyo pag-asahin yung... Oo. Kayang-kaya naman. Basta tipid. Sa diaper, bibili na ako ng hanggang 15 days. Yung diaper niya, yung gatas niya, ganun na rin. Yun lang naman ang kailangan niya sa mga ulam, yun lang. Ulam-ulam namin. Libre naman yung gulay dito.
marami naman yung tanim, nakakalibre kami kasi hindi naman kailangan yung laging masarap. Opo, Kailangan niya rin tama ng naman. gulay Tama para po. lumakas yung katawan Lumakas niya. yung katawan niya. Tapos yung prutas. Pero si Blaise, hindi naman siya marte sa pagkain. Maarte rin. May pag ayaw niya yung lasa, lalo pag gulay, konti lang kinakain niya. Pero pag gusto niya yung lasa, masarap din ang kain niya. Kailangan Pero- mo yung Blaise gulay. Para bumalik ka na sa dati, para makapag-aaral ka na ulit. No? Kain ka ng gulay, ha? Pero Nay, base sa sinabi mo kanina, ibig sabihin, may improvement po si Blaise. Oo, malaki ang improvement niya. Sabi nga po Nay, naniniwala ka ba na kahit konti yung usad, at least ang mahalaga meron? Oo. Lagi-lagi nga ako nananalangin, ibalik mo na yung dating anak ko para makapag-aral. Halos araw-araw ko hinihiling yan. Kasi kung iisipin ko yung kalagayan niya, parang hindi ko kaya. Kaya lang minsan, nagsiselfon na lang ako para mawala. Kasi pag pinapanood ko pag natutulog, parang natutunaw ako eh. Na hindi ko akalain na magkaganyan siya. Oo, kasi kung nasanay ka dati na nakikita mong masigling anak Oo. mo. Diba? Tapos bigla na lang maninibago ka na makikita mo siya ganito na yung sitwasyon. Oo syempre kahit naman sinong ina. Kaya hindi ko pinapakita na umiyak ako kasi iiyak din siya. Kaya nga nakita ko parang payak na si Blaise eh. Oo. Diyan ka lang na. Blessing. Mainit dyan, ah? Naririnig mo naman. Kumuha ka diba? sa rep. Oh, dapat magpalakas ka ha. Kasi, di ba nakita mo umiyak ng mama mo. No, punta ka doon kay mama niya doon sa store. Para, ayaw mo bang nakikitang umiyak si mama mo? Ha? Ayaw mo siyang nakikitang umiyak? Oo. O, di parang di mo siya makitang umiyak, magpalakas ka, no? O kaya kakain ng gulay, ha? Blessy, ha? Mamaya na. Kakain ka ng gulay, ha? Ako pala si Kuya Marcos, kanina pa tayo nag-uusap. Ako si Marcos, kami yung Marcos team, galing pa kami ng Quezon Province. Medyo malayo, pero at least mahalaga nakarating kami dito, nabisita ka namin, no? Tapos yan, yung mga kasama ko, yan si Kuya Rans. Baka pag malakas ka na, makasalubong mo yan, eh, matandaan mo. O, ha? Yan si Kuya Rans, ito si Mac. Yun yung misis ko, nandun. Si Ate Alma. Alam mo, Blaise, mas maganda kapag nakangiti. Kaya sana yung ngiti mo na yan sa susunod na makita ka namin nakakausap ka na namin, di ba? Kaya magpalakas ka, ha? Okay. So, Nay, ilan pong anak niyo na lang nag-aaral ngayon? Yung iyan at saka yung panganay nag-enroll siya ng first year college kasi pinag-stop ko nung na-hospital siya. Kasi hindi namin kaya yung tuition niya sa Baguio noon. Hindi ko akalain na magkakasakit tong kapatid niya, kaya no choice. Hindi namin kaya, mahal yung tuition niya noon kaya pinag-stop ko. Bali, ito na lang po sa ngayon siya. Itong bunso. Ito po na itinitiri ka ng bahay niyo, sarili niyo naman po ito. Mana namin sa tatay namin, Okay. nahati-hati na. Paras kayo ng mister mong taga dito talaga. Hindi, taga La Union yung asawa ko. Ikaw ang taga dito. Oo. Buti kahit paano po may mais po kayong natutuluyan. Oo, kahit naman paano nung nag-aaral pa lang sila ng elementary, talagang bahay ang nasa isip ko. Opo. Para kahit paano, pag galis na sila, yun ang priority ko pag sakali sana. Yan, nagkaganyan naman siya. Sayang po yung sana pag-pray natin na si Blaise, Sana bumalik na nga. sa dati, no? Oo. Kasi po sayang yung binigay na talino sa kanya. Kaya ni nga God. Totoo yan. Kung si Blaise, marami pa po siya magagawa. No? Kasi Oo. bata pa, unang-una. May talino, maganda. Matangkad ka pa nga dyan, no? Sa Oo. nagkakamera sa'yo. Hindi ganyan ang kuwan niya noon. Maganda siya talaga. Yung picture niya nandun sa loob. Hindi ko pa ilabas mamaya. Pwede ko po bang makita na? Oo naman, no problem. Okay lang po? Oo, Sige po, Nay. Antayin ko dito. Sandali. Good. Antayin natin yung, papakita sa atin yung picture ni Blessing ang siya ay, hindi pa nagkaroon ng karamdaman ng Ipakita mo tong picture Hindi na ate. naiyak si mama mo. Magpalakas ka na, no? Bili ka na. Kasi Kay mama ne. Punta ka na dun kay mama ne. Tulog ka daw, di marahil, hindi mo nakikita. Di kapag katulog ka, tinitingnan ka daw niya, umiyak yung mama mo kasi hindi niya kayang makita na ganyan ka na ngayon. Kaya para hindi mo na siya makitang umiyak o hindi mo malamang umiyak siya, magpalakas ka ulit, no? Ito siya. No? With medal. Para makita niyo yung Makita totoo. tayo. Makakapagkwento ka na sa akin, ha? Okay ba Ito yan? siya.
Ito yung bago siya tapos bago siya nagkasakit. Grabe. Siya yan, JS Prom nila na noon. Parang artista pala Pagkatapos niyan, nagkasakit na siya. Si Blessing nun. Ala, pwede nga si Blessing din sa ano eh. Pero iba kasi yung pangarap niya eh. Pwede siya sa, ano yan yung nasa aeroplano. Flight attendant. Oo. Tignan niyo yung tsura. Zoom mo dito ah. Papakita natin si Blessing. Parang artista. Oh. Kita? Oh, makita nila kung gaano kaganda si Blessing noon. Ay, grabe. Wala naman masyadong nagbago kay Blessing. Maganda pa din pumayat naman. lang siya. Pumayat lang siya. Tapos yung hair niya, pinakat namin siya. Kasi, Na kalbo ba siya? nung na-opera siya sa Baguio, talagang kinalbo siya. Dito siya yung operasyon niya. Ah, sa ulo Hanggang mismo? dito, oo, hanggang dito. Kasi may nilagay silang hose, daluyan ng tubig na galing sa utak niya para lang Para ma-drain. Oo, maitain niya para matanggal. Okay, Kasi matanggal. habang hindi siya na-opera noon, dumadami, baka mamatay siya, sabi ng doktor. Medyo late na nga kami nung pumunta ng Baguio kasi nag-stay pa kami ng matagal dito sa bahay. Kasi pumunta kami sa mga albularyo, ganun. Pero walang pinagbago. Nung nagpasya na ako, naiakit ko ng Baguio yun. Agad-agad naman na inoperahan ng doktor. Pero sa awa ng Diyos, at least po success yung operation po. Oo. Malakas naman yung loob niya na lumaban noon, kahit na ganun. Pero mas grabe ang payat niya noon. Alam mo kung ilang kilos lang siya noon? Ilan po? 28 kilos lang siya noon. Ay, grabe. Ang payat niya sa tangkad noon. niya pong ganyan, 28 kilos Oo. lang. Sobrang baba na po talaga. Oo, grabe na bumagsak na talaga yung Lost na katawan talaga niya. yung Kasi weight niya. NGT siya noon eh. Naka-NGT siya nung pagkagaling namin ng Baguio. Pero nung inakyat ko, hindi pa. As in sa bunganga lang, hindi siya nakakakain eh. Kunti-kunti lang. Ngayon po, natry na ulit siyang makilo, ganyan. Hindi pa naman. Hindi pa ulit. Hindi pa naman. Pero meron Pero nakita mo talagang nagbago yung katawan kahit Oo, paano. oo. Pero meron yung time na pag binubuhat ko sa wheelchair, parang nasasaktan siguro siya, parang naninigas. Oo, ganun. Na bigla na lang manigas na gumaganon siya. Okay. Maraming beses na nagganon siya. Kaya yun lang, doon ako natatakot pag binubuhat ko eh. Tahinga pa ako nito na. Hala, grabe oh. Oh. Wala namang pinagbago eh. Maganda pa din naman. Oh, pumayat nga lang si Blessing ng konti, pero ganun pa din naman. Ano naman pinagbago masyado. Taas mo yung ulo mo na. Taas mo. Nangangawit ka na ba, Blessing? Hindi, lagi siya nakaganon binsan niya. Yun ang gusto niya eh. Kaso dito ko magsabi ko, mangangawit lang. Ito po na yung mga medalya niya yan. Oo, ito yung tatlo yata yung medalya niya. Wala dami Yung ah. na-receive niya kasi galing pa siya ng Baguio, doon siya nag-elementary, nung grade 7, dito na siya. Ito yata. Ito. Ewan ko yung dalawa, basta lahat ito, harap ko, wala namang ibang tatanggap nito, hindi siya eh. Kaya nga, ayan oh. Oh, ito mga nakuha achievements ni Blessing nung time na nag-aaral pa siya. So, makita natin na ano talaga siya. Tutok talaga sa pag-aaral. Marami rin siyang perfect attendance, marami siyang academic awards doon, nasa lahat sa kanya lalagyan niya. For sure ako nanay, hindi lang po tayo na kami at kayo na nakaalam ng kwento ni Blessing na magaling sa pag-aaral ang nangihinayang. Pati po siguro yung mga naging guro niya nangihinayang po. Ano? Oo, lahat naman sila. Kasi kapag ka ganito estudyante mo, manghihinayang ka talaga, di ba nay? Oo naman. Tago niyo po yan ay para pag gumaling si Blessing, makita niya pa rin. Kaya nga eh. Okay, so nay, may tatanong na lang po ako sa inyo. Ngayon po ba may proper check-up po si ano? May Hindi ano ba ko siya, pumupunta ako kumukuha ng reseta niya lang sa psychiatrics dyan sa OPD sa bayan namin. Pero pag yung dinadala ko siya, hindi ko magbuhat. At saka yung pagsakyan, pag motor lang, hindi pwede. Opo. Hindi siya kasya, mauuntog lang siya, delikado sa ulo niya. Kaya okay lang, sabi naman ng doktor na kahit hindi ko siya dalhin. Kasi minsan wala rin ng lalaki na magbuhat, mag-isa ko lang. Eh syempre, yung bunso ko mag-aaral, yung kapatid ko ang taga-hatid niya, hatid sundo. Kaya wala, no choice. Pag aalis ako pupunta ng bayan, saglit lang, kailangan dyan ako agad. Diyan agad. Maintenance po na gamot, kamusta po? Meron po ba? Oo, yun yung kinukuha ko lang, quarterly ako kumukuha. Barang yung 3 months, binibigyan niya sa akin ng doktor, yung reseta, tapos binibili ko sa Mercury. Kasi pag naglakad naman ako ng libre sa DSWD, ang tagal ng pila, ay walang magbabante sa kanya, kaya binibili ko na lang.
Kaso yung gatas niya, yun lang ang hindi ko nabibili, hindi ko afford mahal. Magkano po ba inaabot nung gatas? Dati yung gatas niya kasi Nutribest 1.2 ang isang Umaabot lata. po yung sa kanya ng gaano katagal yung isang lata na yan? wala pang wala pa isang linggo yun. Kaya ang gatas niya ngayon, Birds 3 na lang, yun ang afford ko. Pero yun po, yun talaga ang record ng doktor niya na inumin. Yung mahal. Para saan po daw? Sa utak. Kailangan niya po yun eh. Hindi ko afford, hindi namin afford talaga, mahal. Ang liit na lata, 1 plus. Pero iniinom naman niya. Oo. Okay. Kaso yung, wala pala iba yata. Kaya mo ba, Mak? Yung dala natin. Yung sinanay ng isa tapos. Ha? Sige na, kunin mo na. Sabi nga ng doktor, ipa-therapy ko, pero sabi ko, wala akong pagsakyan, tapos hindi ko rin kaya, tsaka hindi namin afford. Wala po ba na yung magsiservice na lang kay Blazy sana dito? Na therapist, ganyan? Ay, yung parang nangihilot, ganon. Oh, malaking tulong po yun ay. Wala Kahit eh. po yung Wala mga kaming traditional mahanap din. hilot po, malaking Oo. bagay po yun kay Blazy. Kaya nga wala eh. Maghahanap pa ako. Ayaw naman nila ng home service. Para lang po nanay kahit paano, di ba hindi po siya nakakagalaw-galaw Oo, masyado. oo. Yung pong blood circulation ni Blazy ay magko-function pa rin po kung may humahaplos po sa kanyang mga kamay, Minsan, paa. ako na lang. O pwede din po Ako yun. na lang kasi... Nakakatulong din po yun kahit Oo, kayo po. Oo, ako na lang. Talagang ginagawa ko na rin. Kaso meron yung time na ina-exercise ko sa umaga. Pag gising niya yung paa niya, bigla siyang nagkalagnat nga ng hapon. Ay, ganun. Ang init-init. Siguro nasaktan, sabi ko. Huwag niyo lang pong biglain. Oo. Huwag niyo. Araw-araw ko naman ginagaroon. Hininto ko muna kasi bigla siyang naglagnat ng grabe. Opo. Tapos yung mga joint niya kailangan po dahan-dahan yung igalaw Oo. para kahit paano hindi po mag-stack up. At, Oo. Yun nga sabi namin sa kanya, pag gugising sa umaga, i-exercise na. Opo. Pero Nag-ano hindi po niya kasi ako na magawa. nag-study din po ako ng nerve therapy. Kaya yun lang po yung mapapayo ko sa inyo na kahit ikaw na magulang, kayang-kaya mo. Tama po yung ginagawa mo. Masaya po ako na ginagawa niyo pala sa kanya yun. Kailangan niya eh. Kasi alam mo dati yung mga ganyan niya, hindi niya talaga mabuklat ito. Pero ngayon, Mas gusto niya nakaganon, kaya ginaganon ko minsan talaga siya, hinihilot ko kasi talagang wala eh. Ganun lang pero talaga pag kaya siya. na ni Blessy yan, siya na mismo tutulong sa sarili niya. Magaling na Oo nga, bata sabi si ko sa Blessy, kanya eh. Diba? Oo. Kaya kakain dapat ng gulay, no? Para lalakas ka, may gagalaw mo sarili mong kamay. Pag malakas ka, paano mo may gagalaw to kung di ka kain ng gulay, hindi ka lalakas? Kaya nga eh. Diba? Tapos yung merienda, wala namang problema minsan talaga pinabimerienda ko yan. Luto ng inabraw. Kain tayo. Kumakain ka ba ng inabraw? Kumakain siya ng Ay, ganun? oo, kauulam namin na pritong bangus na may malunggay, yun ang ulam niya. Yun, maganda yun. Masustansya. Okay. So, Nay, may dala kaming konting tulong po sa inyo. Ay, thank you. May dala po Hulog kami ka ng dito. langit. Isang sako ng bigas. Tapos, Nay, bumili ka po ng gatas niya. Kasi mukhang kailangan po ni Blessy. Wala dito sa bayan yun eh. Tignan ko pa kung meron sa doon sa city. Papabili ko na lang sa kapatid ko. Oh, Nay. Sige po, Nay. Ay, ganyan niyo po yung palad niya. 1, 2, 3, 4. Pasensya na po kayo sa konting blessing po na shinare din sa amin. Siyempre, ni God, binabahagi lang din po namin sa mga nangangailangan din ng konting tulong. Kagaya ni Blessy, na kailangan niya pala ng gatas na iniinom. Sana po kahit pa paano makatulong. At saka, yun, sa mga kababayan natin na may mga kakayahang tumulong abroad, mga sponsor natin, kung ma-feel nyo, ma-touch kayo ni Lord na maramdaman yung kailangan ni Blessy ng tulong, sana huwag kayo magdalawang isip kasi si Lord na lang yung bahala sa atin. Di ba, Nay? Thank you po sa inyo. Sige po. Si Lord na lang ang magbalik sa inyo. Opo, Nay. Siya na lang po bahala. Sana maraming blessing dumating sa inyo hanggat nandito pa kami sa Isabela, Nay. Salamat po sa lahat. Kayo, Nay, habang nandito kami, gusto niyo po ba pa-check up natin siya? May sasakyan naman po tayo. Sa akin naman, ipa-check up. Kanino naman natin papacheck up? Sabi naman doon, ano naman i-check up sa kanya kung sakali. Kasi tapos naman na lahat ng kanya check up niya. Hindi po, kagaya po ng mga vitamins. Baka meron silang Vitamins. Ayaw niya nga rin uminom ng vitamins. Kumukuha ko sa center yung liquid. Ayaw niyang inumin. Ano siya, pinagbabarley ko siya dati. Binibilhan din namin. Ayaw niya rin. 1 year kong pinagbarley yan eh. Pero may pinagbago siya nung nag-take siya ng barley. Okay. Kaso ayaw niya nang lunukin. Kasi iba yata yung lasa kung minsan. Kaya hininto ko muna.
Pero tama po kayo na sa sitwasyon po ni Blessy, kailangan niya din ng therapist na talaga. Oo. Kaso Yun nga nga lang, talagang sabi ng niyo parang ayaw mo nila mag-service. Mahirap kasi yung kumuha ng kwan, tas syempre mag-isa ko lang talaga, wala akong maasahan. Tsaka wala akong mahanap na talagang therapy dito pa sa amin. Sige po, Nay. Malay nyo, Nay. Bigyan tayo ng blessing o pagkakataon na si Blessy makakuha tayo dyan ng therapy. Oo. Na matulungan namin kayong kahit buwan-buwan na siya ay mapatherapy po. Ano? Sana, Para meron. malaking tulong po yung kay Blessy. Kasi Oo. sayang naman, dapat makapasok na ulit si Blessy. Kaya nga. Sana Kaya niya nga. iangat kamay niya, hindi? Kaya niya, iangat mo nga ate. Pero nga tayo, Blessy. Ayun, kaya pala Kaya eh. niya. Oo. May pag-asa. May pag-asa, malaki. Mm-mm. Malaking pag-asa. Tsaka kumusta siya, last na, kumusta siya bilang anak, Nay? Mabait na bata yan. Wala akong masabi sa kanya. Mabait siya nung hindi naman siya nagkakasakit ng kuwan malala. Dati kasi noon, pag umuwi ako, sumasakit yung likod ko, ganun lang. Akala lang namin, minsan, Pagod lang sa school, ganun. Pero baka yun na stress na siya sa school, kaya Yun ganun. na po yun. Oo, kasi dati, umalis din ako pumunta ako ng Hong Kong dati, 2 months lang ako doon, nag-break ako. Tapos umuwi ako, ganyan na siya. Nagkasakit na rin siya. 1 year pa bago nakauwi na ako dito, nag-stay na naman ako ng Baguio para kahit pa paano mabigay namin lahat yung pangangailangan nila, kaya nagtrabaho ako ulit doon. Tama po. Kaso nung kwan na, sabi niya, mama ganito. Pero before nun, nag-swimming pa yan March 19. Tapos nun, nalunod daw siya sa swimming pool kasi hinila siya ng mga lalaki. Yun, doon na nag-umpisa. Nag-trigger na lahat, pati stress niya. Bago siya nagkasaganyan. Naki-birthday pa siya doon sa anak ng pinsan ko, tinawag sila. Sabi ko, wag ka nang pumunta kasi hindi ka marunong lumangoy. Abay, pumunta, nakita niya si tita niya, sumama sila ng pinsan niya. Tapos yun, naikwento niya ngang nalunod siya doon sa swimming, nakainom ng maraming tubig. Yun ang isa pang nag-trigger na, nagkaganyan na siya. Yun ang simula. Pero dati may nararamdaman na siya, yun ang sabi sa akin ng mga classmate niya dati, before pa siya Kasi siguro nag-open siya dun sa mga klase niya. Oo, kasi yun ang sabi sa akin nung nagtanong ako din sa kanila. Kaya nag-trigger lahat nung nakainom siya ng tubig sa swimming pool. Doon na nagsimula na sumakit yung ulo. Pagdating ng hapon, masakit na yung ulo niya. Nag-fever na siya. Okay. Sige po, Nay. Sa ngayon ay salamat po kasi pinayagan nyo kaming makausap kayo, interview, makita sa channel namin si Blessy, kayo. Oo. Salamat din po kay tatay na mister nyo kasi pumayag po siya. Oo. Yan. Sana po, pray na lang tayo para kay Blessy po, no? Oo. Okay, salamat. Daisy, salamat Thank you, pero ulit thank you tayo. po sa For the inyo. last time. Oh, okay, thank you. Balik kayo anytime. Sige Tama. po. Thank you, Blessy, ha. Punta na muna kami, ha. Thank you, Sige, Kuya. God bless. Maraming salamat sa hapon na pinagkaloob sa amin at inuon naman po ninyo ang aming mga paa at aming puso't isipan dito sa tahanan ng Sister Blessy, o Diyos, at nakita namin na may kagandahan at lumago ang kanyang pangatawan, Panginoong Diyos, sa tulong niyo po, o Diyos, at kami po ay lubos nagpapasalamat na merong dumating na blessing at ito, o Diyos, ay binabalik namin sa inyo. It's not all about us, but it's all about the goodness of the Lord. Salamat, Panginoong Diyos, at itong mga sponsor na to ay gabayan niyo rin po sila, lalo't higit ang aming pinuntahan ngayon, Panginoong Diyos, na merong sakit. Nawa, Panginoong Diyos, ang iyong kapangyarihan ang magpapagaling sa batang ito at lalaki siya na may takot sa inyo, Panginoong Diyos. At i-bless rin po ang kanyang nanay, bigyan ng sapat na lakas at ang kanyang buong pamilya. Ito po ang aming hiling at patawarin kami nawa sa aming kasalanan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.